Hallelujah! Praise the Lord! Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw din po sa ating servant leader, Brother Mike Velarde, Sister Belen, Dr. Franklin Velarde, Brother Rene Velarde, Sister Sherry Velarde, and our assistant servant leader, Michael Velarde. Ako po si Trixie Joy Ann Cusi mula sa El Shaddai, Victoria, British Columbia, Canada. At gusto ko pong magbahagi kung paano kumilos ang Diyos sa aking buhay. Nagmahal, nasaktan, at nawala. Nasa isang long-term relationship po ako. 10 years, long-term na, ay long distance pa. Dumating po ako sa point ng buhay ko na akala ko ay ayos na ang lahat. 10 taon po kaming magkarelasyon ng aking dating boyfriend. Isang relasyong inakala kong panghabang buhay na. Habang binubuo ko ang mga pangarap naming dalawa, nagtatrabaho po ako noon ng 2 hanggang 3 trabaho para sa amin sa Canada. Binigay ko po ang lahat, ang aking pagmamahal, ang aking tiwala, kahit po ang aking pangarap. Pero sa huli ay naiwan po akong wasak at parang gumuho ang aking mundo. Dumating po ako sa punto na gusto ko nang kitilin ang sarili kong buhay. Hindi ko na po nakikilala noon ang aking sarili. I was so lost in that relationship that when it ended, parang nawala na rin ako. Doon ko po na-realize I knew love, but I didn't really know the one who is love. Mas inuna ko ang taong mahal ko kaysa sa Diyos na lumikha sa akin. Pero gaya ng sinabi sa kanta, that's when the breeze begins to blow, I know, the Spirit call. Sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ko na tinatawag ako ni Lord pabalik sa Kanya. Ginamit niya ang sitwasyon sa buhay ko para ipaalala na higit pa sa anong bagay dito sa mundo. I was full of questions. Sabi ko, Lord, nagsisilbi naman ako sa iyo, bakit hinayaan mo ito? Pero sa gitna ng kawalan, narinig ko ang tinig ng Diyos, hindi galit, kundi puno ng pag-ibig. At sinabi niya sa aking anak, I want you to know me more. Doon po nagsimula ang tunay na journey ko. Hindi lamang para makamove on ako, kundi para mapalapit sa Kanya. Sa biyaya po ng Diyos, nagsimula akong bumalik sa Kanyang presensya. Mas naging aktibo po ako sa pananalangin, sa intercessory ministry. Mas lumalim po ang pagkilala ko sa Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa umaga, sa gabi at kahit sa mga panahong ako lamang ay mag-isa. At muling nagsayaw para sa Kanya sa liturgical ministry at nagtamburin pa rin at nag-EMC po sa kapanahunan. At doon ko rin po ginawa ang isang tipan ko sa Panginoon na sabi ko ay, Lord, I want to know you more. Heal me, restore me, make me whole, and if you will allow me to love again, let it be someone who draw me closer to you. Dumating po si Christopher, isang kaibigan sa gawain, kapanalangin at worshiper. Hindi siya dumating agad, pero dumating po siya sa tamang oras. He didn't come to fix me. He walked with me as we both kept our eyes on the Lord. Noong nakaraang taon po sa El Shaddai anniversary sa Canada, nanalangin po ako na, Lord, if it's your will, grant me my permanent residency and let me return to Luneta and attend your yearly El Shaddai anniversary. At tinugon niya ang lahat ng iyon. Lumabas po nung nakaraang taon ng aking permanent residency. Nakauwi ako ng Pilipinas at naka-attend ng 40th anniversary ni El Shaddai. Lord,
Kung si Chris po ang sabi ko, ipinanalangin ko nung last year, kung siya po ang tamang tao, kung pirmahin mo, bigyan mo ng lalaking hindi lang ako mamahalin, kundi makakasama ko sa paglilingkod sa iyo. Truly indeed, kay buti po ng Diyos, sinagot niya po ang aking dasal. At ngayon lamang pong June ng taong ito ay ikinasal po kami. Ngayon po, mag-asawa na kami at sabay kaming naglilingkod sa Canada El Shaddai Chapter. At masasabi kong hindi lang ako naka-recover. Ako po ay ginawang bago ng Diyos. From heartbreak to healing. From pain to purpose. And now, from servants to husband and wife, kami po ay sabay na naglilingkod. At ngayon ay naririto po ako, hindi dahil ako'y matatag, kundi dahil ang Diyos ay tapat. Mula sa isang pusong wasak, ginawa po niya akong buo. Mula sa pusong nawalan, binigyan po niya ako ng panibagong simula. Mga kapatid, hindi ko po ito kinaya sa sarili kong lakas. Kung ako lang, matagal na po akong bumitaw. Pero napatunayan ko po na kapag ang Diyos ang humawak ng puso mong wasak, siya rin ang bubuo nito ng mas maganda kaysa dati. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. To God be the glory.